Self-defense, first time ko maka-attend nga naman ng ganitong gun show. Assalamualaikum. So ano kayang baril na maganda para i-defend ang bansa? Samahan niyo ako at ang aking bayaw na adik sa baril. At dito nga pala na-meet ko itong isang influencer na kilalang motivational rice, si Rendon. Mas matangkad pa sa akin kahit 5'9 na ako. At ito na-picturean ako ng bayaw ko na nakatulog ako sa lecture. So maaga kami dumating dito sa mall at ang haba agad ng pila at ito ang lilibutin natin yung mapa lahat. So andito yung favorite kong archery. Ito talaga favorite kong sports. At dito meron din baril para sa drone. So dahil first time ko sa ganito maka-attend at kagaling ko lang ng Middle East, kauwi lang ng Pilipinas, kung saan bukod sa daming mga iba't ibang klaseng mga guns dito, nagulat lang din ako na marami pala mga taong interesado sa ganitong gun show o mga Filipinos na nagmamay-ari ng guns o gun owner. Kung saan mga iba't ibang klaseng tao lang din nandito, ng mga ordinaryong tao lang o civilian na sinasabi at may mga matanda pa. Pero napapaisip lang ako na bakit kapag ganitong ordinaryong tao, hindi Muslim, kapag sila ay mahilig sa ganitong, ay nagmumukha lang silang sports para sa kanila. Pero kapag mga katulad ko, na let's say Middle Eastern people, na lalo kapag Muslim at balbas sarado, kapag kami, sample na mahilig din sa ganito, ay bakit pinagmumukha kaming parang masama o terorismo sa mata ng media? Ito yung diskriminasyon na napansin ko, na punto ko. English, Tagalog, ano ba? Sige. Pwede Tagalog. Alright, so ito yung bago nating Buglo Shotgun X-Ray Pro. Actually, it's new in the market. Ang kagandahan po sa model na to, ito unang-una, makapapansin nyo, meron siyang magwell for easier loading ng inyong magazine, especially during competitions, kasi you have to do it fast. Tapos ito, mapapansin nyo rin, you have the option of charging here. Alam mo, naalala ko yung bata tayo, naging kahiligan lang natin itong mga guns bilang toys. Pero habang lumalaki ako in high school, hindi ko na siya naging kahiligan, nagiging hate ko pa nga ang ganitong pag-iisip ng maghawak ng weapon na hindi ka naman pulis or sundalo, para saan ka maghahawak ng ganito. Pero habang lumalaki, naunawaan ko nga dahil sa panahon ngayon na dumadami ang masasamang tao at may bitbit minsan na ganito, kung saan hindi mo masisisi kaya may mga tao, lalo yung may mga business or may mga kayamanan, pilit lang ilang iprotektahan ang kanilang kayamanan para for self-defense. Kaya may mga taong nagiging kahiligan na lang nila ang ganitong sports para ipagtanggol ang sarili sa anuman darating na kasamaan ng ibang tao. Which is kahit naman si Omar Khattab, tinuro niya na ang mga bata ay turuan sila mag-swimming, mag-archery at humawak ng spear. At sa modern natin ngayon, ito ang mga armas natin bilang protection. By the way, buti bumili na ako ng ganitong sapatos sa Saudi kung saan habang mura pa doon. Right pala yun sir. 88 pesos. So yan ay na-record one more. Wow, 97.7. Wow. I will record your 97.7. That's your best shot. Wow, the best. 97. Congrats. Oo. If you're interested in training courses, we train people in hand-to-hand combat, shooting, tsaka Saan itatry, sir? ayun o, pwede i-try. AJ, akin na yung trainer. Yeah. Pwede ba i-try yan, sir? Like this one. Yan. Pwede. Tapos, kung gusto mo mag-carry inside the waistband, pwede. Correct? Tapos, pag nag-ano ka, this is for me, rather putting inside. Kasi iba gusto nito. Ang problem nito is, pag marunong yung ako, hawakan ko to. Tapos babaliin ko to. So, I'd rather hold here. That's it. Because you have retention. Oh! And then you have retention. And just in case na i-grab ko to, medyo safe ka. And look at this ha. Ang biomechanic nito, nag-jump. If I want to reach you, hanggang dyan lang. Dyan ka lang ha. The moment I put this out, mas nag-increase. Because our mechanics will become better. And then, kung ikaw sir, would you want to slash someone or you want to stab? Kung pipili ka lang. Sa akin, pili ka. Hindi, ikaw yung ikaw attacker. Saksak ka o lalaki? Slash. Bakit slash? Hindi, why? Ay nga, why? The question is not how, why? Bakit ka magsa-slash rather than stab? Kasi ito, pag lumubo na yung attacker, Okay. ano na yan, distract na siya. Correct. So, it depends on your purpose. Kung gusto ko defensive, especially, di ba? Let's say, aatakihin mo kung may knife ka.
sasaksakin mo ko. Diba? And if it's defensive knife fighting, saksak ko. Saan ka titira? Titira ka dito. Sige, titira ka as tight as possible. Yung talagang totohanan, huwag mong bigyan mo. Yung talagang gano'n ko yan, di ba? Manipis. So ako, Yun. kakat na ako. Pre, dumudubo ko na. Tutuloy ba tayo? Are we gonna fight? Question. And that is defensive knife fighting. Pero kung gusto mong tapusin, saksak ulit. Saksak. I don't care. Didiretsohin kita. Pero kung civilian ako, diretso kulong din ako. So depende yan. The answer is depende kung anong purpose. Kung defensive or offensive. Parang gun din, no? Di ba? Correct. Diba? Hindi mo pwede. Inano ka, pabaril ka. Correct. So talagang ang training natin should be based sa ano ang pwede sa loob. Yung iba kasi, ganyan-ganyan, daming. Pwede, wala yun. Ang mga turo nung nag-ano din lagi nagagaya. Sa akin nagturo sa exam, sino nagturo sa exam? Ano yun eh, yaw yan. Yaw yan. Tapos, Ng Pilansya. Arditma, marami siyang yan, isinab din siya ng ano, Kali. Which one? Maraming galing. Marami. PTK, Yan nga. Pikiti, Tersh, Pikiti. Oo, ang haba. Mabigat po. Realities of personal protection and initial trauma response. So here at Blades and Bullets Philippines, we promote data-driven training. Data-driven training means that we base our training on the realities of what we see in the field, what we see in the emergency room, and what we see in our present setting. Prison shanking and power cutting. So these are the different injuries that we see. Okay? Because he is the aggressor. So if my response is less, if he's giving me 100 and I'm giving 50, obviously he will win. So my response should be equal or more than his speed.